gawa tayo uli ng we will make a combination of smoothie para sa gagamitin natin.
Okay. Ay maaaring magparehistro.
Maglalagay ng mga booth sa mga matataong lugar kahit gabi tulad ng ospital, paliparan at terminal. Nasa 1 milyon ang target ng COMELEC na makapagparehistro sa loob ng 10 araw. Magkakaroon tayo ng registration anywhere, anytime. Sa ilang pili na hospitals, ilang pili na lugar kung saan nandiyan mga call centers, ilang pili na mga bus transport terminal, at iba pa mga matataong lugar, kahit po sa airport. Nilinaw din ng COMELEC na ang mga magpaparehistro sa Bangsamoro ay hindi makaboboto sa unang parliamentary elections kundi sa BSKE lamang. Kung sino ang rehistrado noong nakaraang 2025 national and local elections, ay sila lamang ang makaboboto sa parliamentary polls. Dadgavento UNTV News and Rustin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Nakatakdang pagpagulong sa mga susunod na araw si Transportation Secretary Vince Dizon sa mga nangangasiwa ng airport, pantalan at transport terminal upang talakayin ang pangmatagalang solusyon para matigil na ang overcharging na pamasahe sa mga taxi. At ito ang report ni Benedict Samson. Ang bagong laptop Free Plus, magdagdag HA, tulong magdagdag galing para sa Batang Vivo Plus. Hindi tumitigil ang Department of Transportation sa operasyon laban sa overcharging ng paninigil ng mga taxi. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kaya nagkakaroon ng insidente ng paninigil ng sobra ng mga taxi ay dahil sa wala pang maayos na sistema sa mga airport, pantalan at transport terminal sa bansa. Meron ng ganitong mga illegal na operasyon dahil magulo ang sistema sa ating mga airport at sa ating mga bus terminal, sa ating mga ports. Kaya naman sa mga susunod na araw, makikipagpulong ang kalihim sa mga nangangasiwa sa paliparan, pantalan at terminal upang talakayin ang pangmatagalang solusyon laban sa overcharging. Dahil magulo, nandiyan na yung mga tinatawag nilang solicitor, yung mga paglabas mo ng airport, kailangan nyo ng taxi, dito po. Kung may maayos yung sistema, hindi na kailangan ng ganyan. Walang ganyang klase pwedeng mangyari. Nagbabala naman ang kalihim sa mga taxi driver at operator na hindi pa rin tumitigil sa maling gawain. Kaya ngayon, hindi tayo titigil, huhulihin natin lahat yan. At kung ayaw nilang mawagan ng lisensya, tumigil na sila. Pero, uulitin ko, kailangan ayusin natin ang sistema sa ating mga airport at sa iba pang mga transport hub para matigil na to once and for all. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkulang ng bangin at mga ang panisipan para mas mapagtatangan ng mga nakararaming politiko ayon sa Pangulong pagkulang ng kanyang pagpapagpupo sa Department of Health at PhilHealth upang mas mapalawak pa ang serbisyo ng state health insurer. Target ng gobyerno ang zero out-of-pocket expenses kung saan wala nang babayarang anuman ang mga pasyente sa ospital. Sa kasalukuyang sistema, nagdamit ang palitan pera sa pasyente sa ospital. Ang ito ay direkto ng sistema.
net tariff ang mga produkto mula Pilipinas bilang bahagi ng bagong round ng trade measures. Refined sugar. Ito ang kauna-unahang sugar importation na inaprobahan para sa 2024-2025 cropping year. Ayon sa SRA, layo ng pag-aakuan ito na ilang ay sapat na sa ng sistema ng bansa ang mayroong isa na ang nasundin ang ipinagdang maximum capacity upang maiwasan ang multa. Ayon kay LTO Executive Director Greg Pua, inaasahang mas dadami pa ang mga law enforcers sa pangunahing lansangan para ipatupad ang naturang polisiya. Samantala, iginiit ng MOVE as one coalition na ang kakulangan sa mga PUV at mismong mga polisiya ng LTFRB ang ugat ng problema. Pinondin na rin ng grupo ang pagpapataw ng 5,000 pisong multa sa mga lalabag na atin ay lalong napapahirap sa mga commuter at PUV operators. Patuloy pa rin binapatayan ng Pag-asa ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base sa latest weather advisory ng Pag-asa, nananatiling maliit ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ang nasabing LPA sa loob ng susunod na 24 na oras. Samantala, 2 pang LPA sa labas ng PAR ang patuloy din minomonitor sa ngayon. Isa sa mga ito ay mayroong anilang medium chance na maging tropical depression. Habang ang isa namang LPA na bahagi pa ng huminang bagyo noong nakaraan ay wala ng chance pa na mabuo bilang bagyo. Sa ngayon ay asahan na magiging maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa, bunsod ng habagat o southwest monsoon. Umabot na sa mahigit 170 mga pamilya sa Cordillera Administrative Region ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng nakaraang bagyong Ising at Habagat. Ayon sa pamunuan ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, nahatiran na ng tulong ang mga pamilyang apektado ng kalamidad. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, ano na ang kalagayan nitong mga kababayan natin na apektado nitong kalamidad? At meron pa rin bang mga nasa evacuation